Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, usapang SSS. At ito ay SSS, usap tayo. Paano mag-update ng SSS member data? Alright, ayon sa broadcasted over the official SSS Facebook on sa kanilang hosted by Banji Dayamitas MAD and Mr. Jomer Gonzales MED. Alright, ito ay form ang kailangan makapag-update ng member data sa SSS. Pwede ba ito gawing online? Paano ba mag-file ng salary loan? Alright, ilan lang ito sa pinag-uusapan ngayon sa episode ng Tutok sa Usap Tayo para sa mabigyan ng kasagutan inyong mga SSS concerns, lalo na sa mga senior citizen ha. Alright, panoorin po natin, and without further ado, let's do watch and don't forget to subscribe. Rob Trip. Alright, let's get it on. Init na naman yung aking noo. Okay. So, ganito po yan. Kung hindi talaga nagre-remit si employer. Kasi minsan ho kasi, po yung mga nagtatanong sa atin ng ganyan, minsan sinasabi namin, punta tayo kay employer muna. Baka naman nagbayad sila. Baka lang wala lang report. Nagbayad, no? Walang report? O di kaya na late, naman, no? Ano bang tawag nito? Nagkaroon lang ng problema doon sa collection list na ginawa nila. Okay? Pero kung totally wala silang maipakita na any proof na nagbayad sila. Ato hindi lang contributions, even loans then nagpa-file tayo ng complaint. So pwede ho tayong tumawag sa call center natin. Ayan, pwede magreklamo. At pwede tumawag sa kanilang hotline, no? Kung bakit anong nangyaring problema sa kanilang SSS. So, ang hotline ho natin 1455. Pwede 1455 tayo at sss.gov.ph. So dyan po tayo or doon sa CRMS. Oo. So una, makipag-usap muna siya. Yes. And Bago then, bago tayo mag-complain, di ba? So kung talagang walang maipakita, walang maibigay na katunayan sa employer, di ba, na nag-remit sila, wala totally, sabi ko. Oo, kung talagang walang ma-proof na nagbayad. Ayan, dapat ma-ireklamo, no? Tapos lagi na lang pabukas. Ayan na, sige, magreklamo ka. Reklamo natin yan, di ba? punta siya sa branch kung saan nagtatransact yung employer. Yes. Okay. Mas maigi yun. Although, hindi pa rin siya matay, pero mas maigi kung saan nagkakransak yung employer mo. Correct. Okay. Sir Jomer, may question si Nani Jerry Ramos. Hello, Sir Ma'am. I'm watching from Saudi Arabia. Wow. May tanong ako about Waste Plus. Nag-start po kasi ako maghulog mga 10 years pa bago mag-retire. Do I need to withdraw after 5 years or pwede pa din maghulog ng up to sa mag-retire ako? Salamat po. Uy. Wish Plus naman. Actually, natutuwa ako No? ng mga miyembro talaga na nagbuhulog. Ay, mga katanungan ayan na, dapat yung tandaan din, guys. Plus. So, ang tanong niya is, nag-start na kasi siya maghulog. So, probably ang hinuhulog niya is yung contribution as OFW contribution siguro ito. So ngayon kasi yung Wish Plus natin nag-umpisa lang ito noong 2021. 2020. Ay hindi, ano pala? Alright. 20 last year lang to nag-umpisa. Yung ating actually sa Wish Plus natin. Parang may soft launching. In 2021 yung Wisp yan. Okay? So ito po. Ang sabi niya, kailangan ba daw niyang i-withdraw kung sakali na nakapaghulog na siya ng 5 years kasi parang ginawa niya para si Pag-ibig, di ba? Si Pag-ibig kasi, di ba, after 5 years ka lang mo talagang withdrawin, di ba? So, sa SSS Wish Plus, hindi po. Okay. Yun ang kagandahan. Kaibahan ni Wish Hindi Plus. required. Hindi required. So, Hindi required, no? Kasi may limit lang sila, 40K lang ngayon, ang SSS loan, no? ipon ka lang ipon ng ipon, parang naka-online alcan siya, di ba? So, di ba, mo, ipon ka lang ng ipon ng ipon. Hindi mo Yan, naiipon, pero sa pension nyo, ayan, malaki, no? Parang gano'n. Kailangan ko withdrawin kasi hindi na siya tutubo. Hindi po. Hanggat gusto mo mag-invest yan, ipon ka lang ipon. Hulog ka lang ng hulog. Kung kailan mo gustong withdrawin, pwede. Okay? So, actually, kung less than 5 years, may reduce lang tayo dun sa income. Pero kung sabi nga niya, nasa 5 years and above yan, patagalin mo ng 5 years, so 100% ng income makukuha mo. Okay? So, yun. Thank you naman, financial analyst, Naman, Jomer. nakaraan, doktor, lawyer. Malahunyango talaga ang yung personalidad, no? Nag-shift kung anong tanong, no? Mamaya, nag-iiba-iba na nga. Actually, kada usap tayo, nag-iiba-iba kulay ko. Oo, monitor niyo yan. Okay, mula naman kay Jerome Antonio Garciliano. Okay,
Can my father file a new disability benefit due to his worsening eye vision? Ako, malungkot naman po. Ayan mga katanungan guys ha. Ayan, can my father file a new disability benefit claim due this worsening eye vision through his already received approval and payment for a previous claim related to diabetes at watching from Dagupan City. Ay mga tanong, no? May sakit at malabo na mata ng kanyang tatay. Even though he already received approval and payment for a previous claim related to diabetes. Okay, watching from Dagupan City, Pangasinan. Yan. Hello sa mga taga-Dagupan. So, ang case rito is disability. Yes, siguro So, may kung paglala. kasi may approved Disability ang papile niyang na form. siya na may previously approved na siya na disability claim, okay, nabayaran na siya related to diabetes. So, actually, for the disability, yung ano naman natin, partial disability, wala naman siyang limit pagdating sa basta hindi lang siya mag-overlap. Okay, doon sa previous claim niya. At nagkaroon nga ng paglala. Okay? So, yun po yun. Like for example, eto, naputol itong hilalaki natin. Example lang naputol itong hilalaki natin. Wag 10 naman. months Okay. yan. Example po 10 months po ito na magpe-pension. That's partial disability. So, when we say partial, capable to work pa po ang miyembro. So, partial disability. Ngayon, after 10 months, sumunod po ito. Ayan. 8 months po ito. Okay? Ayan. So, again, binabayaran. Kumbaga wala naman tayong limit pagdating sa pag-claim ng disability, partial disability. Basta again, walang overlapping na nangyari siya. At na-meet ng member yung mga qualifying conditions. Ayun. So, pwede naman sumubok, di ba? Yes. Ayan, pwede naman mag-file, no? Sumubok sa pag-claim. Alright? Scan mo na lang yan, picturean mo, upload mo online. So, hindi mo na kinakailangan pumunta kay SSS just to submit your application. Although, pwede pa rin. Okay? Pero pwede na siyang online. Okay, thank you Sir Joe. I-share niyo itong aming programa. I-like and share niyo po ang aming usap tayo. Live na live po tayo. At kasama pa rin si Sir Jomer Gonzales. At si Ma'am Banji. Yan, thank you sir. Gusto talaga mabanggit yung pangalan. Oo. Anyway, ito may question naman si Riham Blaso. Kailangan po ba talaga maging self-employed muna bago mag-voluntary? First time pa lang maghuhulog, walang work, dialysis patient po. Okay. Okay. Ganito po kasi yan. Yan yung laging pinapayo o iniingatan natin na yung iba kasi pag nakakuha tayo ng SSS number, lalo na noon, kumuha ka ng SSS number, kala sa Pinas, makakakuha ka na ng SSS number. Pero hindi po nangangahulugan na may na SSS number tayo, miyembro na po tayo. Establish yung tamang membership natin kay SSS. So kung tayo ay magpapamiyembro pa lamang, hindi naman tayo employed. So kailangan nating maging self-employed. Okay? So pwede tayong maging self-employed. Or sino pa yung mga pwedeng first time? OFW. Yan. Actually sa voluntary meron din tayo diyan yung mga non-working spouse. Kung kayo po ay asawa ng isang actively paying member, okay? Pwede ho tayong mag-register as a non-working spouse. So i-declare ho natin kita kalahati ho ng kinikita nung asawa natin. Okay? So yun po yun. So dun sa tanong niya, talagang kailangan na maging self-employed kasi may establish mo muna yung pagiging tamang miyembro ng SSS, which is either employed, self-employed, Tama. OFW. So dapat sa simula pa lang, yung membership type niya, tama na. Yes. Alam niyo po ito, tip po, para makita niyo tama ba yung membership type ko. Okay? Dapat po meron kayong date of coverage. Yan. Oo. Kasi pag nakita namin, Ayan, minsan tandaan nyo guys, dapat may date of coverage para ma-certified na member kayo ng SSS. Alright? na walang date of coverage, ibig sabihin po nun, mali yung ano nila. Oo. It's either hindi posted yung first payment or mali yung mali membership yung type. membership type. Thank you, Sir Jomer. Wala naman kay Roger Hunko, From Kuwait. Rabo. Rato. Sir, Madam, OFW po from Kuwait. Paano po kaya yon ngayong kulang po natuloy ang SSS contribution ko? Member po ako from 2013 until 2016. Tapos ngayon lang ulit naka-chance. Okay lang po ba yon? Okay lang ba yun? Okay na okay. Okay na okay. Actually, ayan, ikikwento ko nga yung sa tatay ko nga, di ba? Yung tatay ko OFW. Okay. So, nung nagtrabaho siya dito, 1990s pa. So, sa isang pabrika. Natuloy lang yung paghuhulog niya nung pumasok na ako sa SSS. Di ba, imagine mo, ang tagal, grade 3 pa po ako nung nahiwalay siya sa trabaho, nung naging OFW siya. Buti na lang pumasok ko sa SSS. Oo nga. So, pwede Doon naman. lang. So, pwede ha. So, ang mangyayari lang ho dyan, kung magtutuloy-tuloy lang ho yung contribution ninyo. So, parang halimbawa, kung nakaipon ka na, sabi niya, noong 2016 siya natigil, sabihin na lang natin, naka 100 na siya. Ngayon siya magpapatuloy. Di pang 101 Ang na, saya. 102. O, di ba? Oo. Kaya, Alright guys, ayan na pakinggan at napanood po natin dito sa SSS. Alright? Let's get it on. Buti na lang pumasok ko sa SSS. oo nga. So, pwede Doon lang. naman. So, pwede ha. So, ang mangyayari lang ho dyan, kung magtutuloy-tuloy lang ho yung contribution ninyo. So, parang halimbawa,
kung nakaipon ka na, sabi niya, noong 2016 siya natigil, sabihin na lang natin, naka 100 na siya, ngayon siya magpapatuloy, edi pang 101 Ang na, saya. 102, o, di ba? Oo. Kaya ituloy niyo lang po as Yes, OFW. hindi po nawawala membership natin kay SSS. Tanda po natin, once a member, is always a member of SSS. At tandaan, sa SSS, Protektado protektado ka. ka. Ayan. Okay, wala Parang naman, may commercial din. why not? Direct. Sir, mula naman Kinova, Sakdalan, kailan po kaya magkakaroon ng condonation? Nako, Nova, Kailan nahuli ba? ka na sa balita, Nova! Ano ba? Nova! Okay, sir. Ayan. Nova, may condonation tayo ngayon. So, most probably baka naririnig na to ni Ma'am Nova. Oo, hindi lang siya aware na condonation yun. Ito po yung Oo. Conso Loan. Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty o Okay. Conso Loan. So, yung Conso Loan, hindi ho yan bagong loan ha. So, tinawag lang Kaya natin- matagal na yung konsolon, no? Na binibigyan ng mababang percentage sa pagbabayad sa mga utang. Conso Loan kasi lahat po ng mga past due short-term loan ninyo, i-merge natin into one loan. Okay. Ang babayaran nyo na lang principal at interest. Mhm. Yung penalty subject na yan sa conditional condonation. Mhm. May one-time payment kayo, kung medyo malaki naman, pwede po installment. Mhm. Manner filing natin online. Lagi lang po kayo sa inyong My.SSS account, doon po tayo magsasubmit ng ating application para sa Conso Loan. Mhm. So, lifetime na rin tong console loan, no? Mukha nga kasi Oo. walang deadline eh. Oo. Imagine, Lifetime na rin, no? Swerte ng mga malaki utang, no? At meron ng console loan na pwede madiskwento ang inyong mga utang. nyo po ha, ang tagal na ng Conso Loan pero wala pa rin deadline. Yan. Oo. So, yung condonation po na tinutukoy nyo ay console loan program na po. Yes. Okay? Mula kay Dapat Don. gawin ng lifetime, no? Na hirap kasi mga gano nakatali na sa utang. Valjejos, good morning. If naoperahan po para alisin ang tubig sa puso, ano po ang benefits? Pwede po bang makuha sa SSS? Siguro dapat malaman din natin kung employed muna, di ba? Okay, Tama sir. po. Mhm. So, kung employed, may sakit eh. Oo, may tubig sa puso. Mm-mm. Ano ba masasabi natin dyan, doktora? Oo. Alam mo, pasyente. Oo. Hindi, joke. Hindi, kasi ganito Okay, yan. kung Um, employed eh. Kung Employed palagay natin si employed member. muna. Kung employed ho yan, ito po, Ma'am Donna. Para ma-maximize natin yung benefit natin kay SSS. Mm-mm. Una po, kung qualified tayo sa sickness muna. Yan po tip namin. Sickness muna tayo. Hanggang sa masagad nyo po, yung pwede niyo ma-claim sa sickness benefit. Okay. Pagkatapos, tsaka po tayo tutuloy ng disability. Mhm. Kung entitled naman tayo sa disability. Wala ho kaming binabanggit ng mga sakit Mhm. or klase ng pagkabalda. Okay, na pwedeng i-claim, ito lang yung pwede ninyong i-claim sa disability. Kasi marami nagtatanong sa amin minsan ng ganyan na, ito yung sakit ko, pwede ko ba ito sa disability? So, as long as permanent na yan and yun nga, may disabling manifestation to sa member, Mhm. pwede yan na i-claim ninyo under disability. Walang masama mag-try. Pero again, sickness muna kung qualified, tsaka po disability benefit Mm-mm. ang i-claim natin. At online filing Ayun, tandaan nyo guys ha, pwede mag-file na. sa Yes. sickness. Online filing na po tayo. So, kailangan lang natin yung mga documents kanyo lang po, tapos i-upload. Uy, Sir Jomer, may question na tayo tungkol sa salary. Hi! Okay, Bye. ba't ulit tayo sa loob? Game. Mula kay Mark Prado, Pamplona, hindi po nagkakaltas ang agency ko ng loan. Ayan, hindi po nagkakaltas ang agency ko sa SSS. Paano po ako makakahulog sa loan ko? Ayan. Dapat ireklamo yung employer mo. Sa SSS, paano po ako makakapagpulog sa loan ko? Naku, ayun na. Okay. So, actually, ganito po yan. Sir Mark, pwede mo namang, pwede kang mag-email sa usap tayo, sss.gov.ph, or pwede kang tumawag sa aming call center Mhm. para ma-assist na mai-refer ka namin yung case mo, mai-refer natin doon sa branch. Correct. Okay? Kasi ganito po, isa ho yan sa mga obligasyon ng ating mga employer. Mhm. Hindi lang ho nila obligasyon na tayo aprubahan yung loan natin. Mhm. Obligasyon po nila to deduct and remit yung monthly amortization. Mhm. Okay? So, kailangan kasi or else mapapansin nyo lumalaki na lumalaki yan. Mhm, mhm, At mapapansin ho ng ating mga employer, kasama ho yan doon sa sa collection list nila. mhm. Okay? So, yung part 1, ito pa ha, may sa collection list ng ating Ayan, kasalanan niya ng employer, no? Pag hindi nagbayad ng wasto sa SSS at malaking penalty dito. nandun ito yung mga empleyado na sila yung nag-certify ng loan. Mhm. Yung part 2 ng collection list, ito po yung mga empleyado na hinar nila na may existing loan na. Mhm. Okay, nung bago pa pumasok sa kanila. Okay, at yung part 3, ito ho yung i-include nila, wala sa part 1 and part 2, idadagdag nila doon sa kanilang collection list. Again, obligasyon ho yan ng ating mga employer. Oo. So, kung wala talagang remittance na nangyayari, sir, anong gagawin niya? Okay. Email po. Mag-email kayo sa usap tayo at sss.gov.ph. Pwede rin po yung crms.sss.gov.ph or sa hotline po natin para po ma-assist po namin kayo. Mhm. Kasi nangyari sabi hindi siya kinakaltasan eh. Oo. So hindi siya kinakaltasan. Alam niya na may loan siya pero walang kaltas. So nangyayari ngayon, lumalaki yung utang niya, nag-i-incur ng interest and penalty kasi nga walang pumapasok na Alright, tatandaan nyo guys, at lumalaki yung penalty, no? Pag hindi nagbayad ng SSS. Sabihan ng employer nyo, ha? Correct. Okay.
Okay, thank you, sir. Mula naman kay Mark V2, nag-salary loan ako sa SSS. Nakuha ko lang sa loan, 37 pesos. Naku, Ano ba bakit yan? naman? Ayan, nag-salary loan ako sa SSS, nakuha ko lang 37 pesos. Sabi ni Mark Bitug. Bakit kaya 37 pesos lang, no? Bakit naman? Okay, so bakit 37 pesos na lang? Ayan, yan, bakit yung mga- short so most probably dinidak natin. So dinidak natin 'yan. So tingnan din po natin. Ang may sasuggest ko po Sir Mark, doon sa ating yung usap tayo at sss.gov.ph. Screenshot niyo lang po yung yung inyong statement of account, yung SOA ninyo. And ayun, magkwento ka lang doon. Regarding nga po doon sa case ninyo para ma-assist po kayo. May refer ho namin, actually hindi nila refer. Makikipag-coordinate po tayo doon sa right to department na pwede makakasolve po doon sa problema ni sir. Kasi most probably kung 37 pesos yun nga may mga past due short-term loan na siya, na dinidak, or yun nga may mga tinatagdan ng mga Grabe, no? 37 pesos. Nag-loan ka, no? Kawawa naman ang nangangailangan para sa kanilang benepisyo. transfer pa. Ibig sabihin dinidak pero hindi pa nakikredit. Oo. Kaya dinidak pa rin ang system. Yan. Yun lang. So, yun lang po. Kung may mga utang mo talaga, dapat minomonitor po natin. Yes. Para hindi magkakagulutan pag nag-file ng loan. Ay, bakit ito na lang na, diba? Ganito po yan ititip ko sa inyo. Para doon sa mga Tip maglo-loan number po. 2. Yan naman, may tip na naman tayo dito. Okay, go. So, ang tip na naman po natin para sa mga maglo-loan. Okay. Okay? Lalo na yung mga qualified na mag-renew. Okay. So, anong nangyari ho kasi, nagkakaroon ng tinatawag tayo na overpayment. Yan. Madalas nangyayari yan, lalo na yung mga nagre-renew na hindi pa tapos kasi in 24 months, in 2 years. So kasi 1 year pa lang, and kakalahati ng principal, pwede na mag-renew. Ang nangyayari po kasi dyan, yung dinidak ng employer, nakita ng member, qualified na siya. So, nagkiklik na kaagad siya. Unknowingly na yung dinidak sa kanya ng employer niya para for example for the current month hindi pa na-i-remit kay SSS or na-i-remit na kay SSS pero for posting pa. Yun yung mga tinatawag natin na payment and transit. So ano nangyayari ngayon? Dinidak sa kanya ng employer niya. Pagdating kay SSS dahil hindi pa nagre-reflect yung payment, i-deduct pa rin natin yan doon sa kanyang loan proceeds. So Grabe, no? Naging dalawa yung deduct. Kaya 37 pesos ang natira, no? nagkakaroon ng double deduction ngayon. Kaya nagkakaroon ng overpayment. So para maiwasan natin yan, mabilis lang po yung posting ng ating ng mga loan payments natin. Pag nakita dineduct sa atin, sabihin na lang natin after a week na post na. Ala sige, mag-click ka na. Yeah. Monitor lang natin. Pag nakita natin na dineduct sa atin, na-post na, pwede ka na mag-loan. Ayan na, yung think before you click. Yes, para maiwasan natin overpay. Yan. Thank you, sir. Direct, ano bang character to? Chinese? Yan. Si friendship natin, ito. SSS member friendship forever. Ayan. Nag-loan ako online, hindi naman in-approve. Sir, ba't di mo naman in-approve? Sorry na. Ano kaya dahilan? Baka hindi Ayan. Kaya nag-loan, hindi na-approve, no? sa hulog. So hindi in-approve. So sinong hindi nag-approve dito? So baka employed. Kung employed siya, so kasi po ang ating pong loan application, binibigyan lang natin ng employer natin ng 3 working days para i-approve. I-certify yung loan application ng kanilang employer. Ay ng kanilang employee. So pagka hindi ho nila yan, lumagpas na po yung 3 days, talagang ho yan. Talaga pong kailangan yung mag-resubmit. Although tanda po natin ang loan po, yan po ay privilege. So pag sinabing privilege, pwede pong i-deny. Okay. So sa ano mga cases pwedeng i-deny yan ng ating mga ng ating mga employer? Una, baka si employer ni-reject yung loan application mo kasi may mga existing loan ka na sa ibang government agencies like Pag-ibig, tapos may internal loan si company nag-offer din. Ayun, nakikita pala yun, no? Kung may existing loan ka, no? Sa mga ibang pinag-uutangan. Nakikita ng SSS. Hindi na sapat yung take-home pay Oo. para ipambayad. O, Ayan, minomonitor din pala nila yung sahod mo, no? kung mag-aawasan pa ng amortization. So, kaya nire-reject nila yan. Ayun. O di kaya naman, nag-submit na pala si employee ng resignation letter niya. Okay. So, nag-aayos na siya ng mga documents, tapos ginawa niya, makapag-loan na. Bago ko umalis sa company, maglulong muna ako. Higanti ako. Maglulong muna ako. Higanti ako sa Diba? employer So, ko. ang mangyayari ho dyan, i-reject po yan ng employer ninyo. Kasi, sabi ng employer mo, a-approvehan ko to, aalis ka naman na sa amin. Oo. Diba? So, ano mangyayari? Although, pwede naman ho yun nga lang po. Tandaan po natin, pagka umalis po ang isang empleyado sa isang kumpanya at may existing loan balance po siya, due and not yet due, obligasyon po ng employer na deduct po lahat po yung total balance dun sa kanyang makukuhang benefit sa company. Tandaan po natin yan ha, nakalagay yan sa terms and conditions na. Nako, ang employer pala magbabayad lang lahat, no? Pag nag-resign ka sa isang company. Ganun pala yun, no? At least naiintindihan po natin dito sa may SSS, usap tayo. Okay. So, kaya po, kung may mga ganyan, may plano kayo mag-loan, lilipat kayo ng ibang kumpanya, kailangan lang naman po, mag-resign ka rito sa dati mong company. Pag nakapag-resign ka na, i-report ka lang ng bago mong employer. Oo, re-report ka lang, no? Sa kabilang employer mo para ma-update ang SSS.
yung R1A, pagka nag-reflect na yung pangalan ng company, ng bago mong company doon sa employment history, pwede ka na mag-log. Kahit wala pang pumapasok na contribution. Basta nakatag ka na. doon Yes. sa Kasi ang mangyari po employer dyan, mo. sila na yung magsa-certify ng load mo, yung bago mo ng employer. Oo, sila mag-update, certified, no? Yan, members, sana po nag-enjoy kayo sa panonood dito sa ating programa. Alright, marami tayong naintindihan dito sa ating reaction video sa SSS, lalo na sa mga senior citizen, sa mga lolo't lola dyan. At intindihin po natin ang ating paglo-loan ng SSS, paano mag-update ng SSS member data, no? Anong form ang kailangan para makapag-update ng member data sa SSS. Pwede yan gawing online at paano mag-file ng salary loan. Alright? Maraming salamat sa panonood pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one sa ating usapan government ng SSS at sa iba pang ating mga kinakailangan gobyerno at kailangan natin ng pera, no? Para sa gamutan, lalo na sa mga senior citizen at mga disability dyan. Alright? Maraming salamat and don't forget to subscribe. Rob Trip, alright? Thank you so much sa inyong lahat. And peace out.